Minamadali niyo ako, meron pa tayong Princess Abante, meron pa tayong Inday Sara Duterte. Eh, since minamadali niyo ako, ayan si Tebes, arestado. Isa ding DDS na pinagmamalaki ng mga DDS na ano daw ho, mga kababayan. Sabi nila, si Tebes nga, hindi nyo mahuli-huli eh. Pero nung nakita ko, naawa din ako. Kaya lang, kailangan harapin ni Tebes ho, mga kababayan, yung problema niya sa Pilipinas. So ano daw po ang balitang ito? Breaking! Expelled lawmaker Arnulfo Tebes Jr. was arrested. O hindi ba kumpirmado? Ano yung nandoon sa picture natin? Ano sinasabi niyong fake news si Mark Ramos? Nilagyan ko ng picture ni Roque doon sa harap dahil kasama siya sa pitong topic natin. O, si Tebes nasa gitna, arestado. Di ba? Ano daw po? May video kami. May video kami, mga kababayan, kung paano po masasabi ko bang pakaladkad yung pag-ano kay Tebes? No? Parang hindi naman pakaladkad. Pero talagang mga bossing, talagang inano siya kinordonan siya ng tao No? Breaking daw. Ka-DDS ninyo. Naku po, ano kaya pakiramdam ni dito? Ni yung lawyer niya? Yung puro mga kliyente puro nagtago. Bakit? Si Kibuloy nagtago. Di ba? Si Tebes nagtago. Etong sila Cassandra Leong nagtago. Di ba? Ano kaya ang pakiramdam, mga kababayan, ni Gasolito at ngayon si Tebes nahuli? Expelled lawmaker Arnulfo Tebes Jr. was arrested Tuesday evening in his residence in Dili, Timor-Leste. His son, Axel Tebes, confirmed in a social media post. At may papakita din po tayo. Ayan, si Topacio. May ipapakita din po tayong video, mga kababayan, na talagang isinasama na si Tebes. Sabi ni Angeline Collado, panood niya po ng video. Ipapakita natin dito. Tebes, who used to be the 3rd District of Representative in Negros Oriental, na meron po ngang kinakaharap na problema o kaso na reklamo doon po sa pagkakapaslang kay Governor Roel Degamo noong 2023. Tapos bigla na hong nawala, bigla na hong lumabas ng bansa, mga kababayan. At unang ang nakita doon sa Timor-Leste. Kaya lang medyo nagsaya sila noon Nagsaya sila noon, mga kababayan. Lalo na si Topacio, masaya siya noon. Kasi sabi niya, kala nyo mapapauwi Kala nyo arestado na Kala nyo huli na Hindi. Ayan, labas pa din si Tebes daw mga kababayan. Sabi dito, in a 10 seconds video, Tebes was seen being forced out of his residence by individuals believed to be the Timor-Leste Police and Immigration Officer. Hindi tayo nagpe-fake news dito. Kung ano pong balita, yan po ang ipapakita natin dito. Ayan, si Tebes nga. Di ba? Gusto nyo makita yung video, mga bossing? Eto. Ito yung video ni Tebes, mga kababayan. Tanggalin ko na si Roque. Tanggalin ko na yung nakabuka yung bibig ni Roque. Eto. Op! Saglit lang. Yan. Ayan po. Ang laki ng bahay, Op! Stop. Ay, hindi makita Ayun, akap-akap. Ayun. Atras ko. Kumpirmado si Tebes Ayun, Ayun, dinala. Sandali, gusto ko i-post kasi at gusto kong makita ninyo yung mismong muka ni Tebes. Kalbo pa din, mga kababayan. Hindi ko Bakit si Roque, kapag ka nagpo-post tayo, sakto, nakabuka ang bunganga ni Roque, bakit itong kay Tebes hindi natin makuha-kuha na ma-post, yung mismong mukha niya? Ayun, mata pala. Yun, si Tebes, Lord!
Ayun, no? Ayaw pa sumama. Sabi raw ng anak niya, kidnapping daw. Diyos ko. Yan na naman! Ay naku, ito na naman mga DDS. Kidnapping na naman. Kada na lang may inaaresto, kidnapping. Tingin ko ho, mga kababayan, pag ganito na, napuwersahan ng isinasama, no? Papunta sa pagkukulungan, tingin ko ang susunod ho dito, mga bossing, baka deportation na ho. Di po ba? Baka deportation na ho, mga kababayan. At malamang, sino sa tingin ninyo ang susundo kay Tebes kung sakaling ipa-deport ho yan? Ano po? Ito isang tuluyan na walang isang tuluyan na walang putulan ho, mga kababayan. Nakita nyo ho, no? Sabi mo, Mark, walang putulan. Pero na ano lang ho kasi ako, natigilan lang ako doon mismo sa bahay. Ang laki. Oh. Lord! Kahit sa ibang bansa, buhay hayahay ho sila, mga kababayan. Okay na, mga DDS, galit pa kayo sa akin. Hindi kasi ho, maka-DDS din yan si Tebes, mga kababayan. Ano po? Tsaka kailangan namang harapin talaga. Kailangan ho talagang harapin, mga bossing, ni Tebes, yung reklamo sa kanya dito sa Pilipinas. Di kung maipaliwanag niya ng maayos, mga kababayan, laya siya. Diba? Kung talagang alam niya yung mga katotohanan at hindi talaga siya ang mastermind doon sa pagpapatay kay Roel Degamo, haharapin ho niya yan, mga bossing. Hindi yung pagtataguan. Dahil kapag ganyang mga hakbangin, ewan ko. Attorney Topacio, pwede ho ba magtanong, bakit po yung mga kliyente nyo, kapag yung mga ganito, nagtatago po sila, no? Kanino po ba sila humihingi ng ng payo? At ang sinasabi ay magtago sila. O sakali, o talagang yan lang talaga yung unang mga hakbangin nila. Di ba? Kasi iisipin, ang sambayan ng Pilipino, guilty ang mga yan, kaya nagtatakasan yan ng Pilipinas. Si Roque, ganun din mga kababayan. Kung meron kayong alam, no? At kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili, gawin nyo. Total naman, yan. Malalakas yung lawyer ninyo. Sabi nung iba, si Bantag ang susunod. Nasaan na kaya yung si Bantag? No? Nasaan na si Bantag? Naku, sabi ni Kian, isisisi na naman yan kay PBBM. Malamang baka ang sabihin yan, mga yan, tingnan nyo, talagang sinisikil na ang karapatan ng mga DDS. Wanted na po yan sa Pilipinas. Kaya nga po, di ba, humihiling ang bayan ng Pilipinas na mapauwi po si ex-congressman Arnie Tebes. Kaya lang po, malupit daw yung kanyang lawyer, kaya mapapanatili. Pero ito, sa nakikita ho natin, mga bossing, mukhang ang susunod dito, mga kababayan, baka po deportation, pauwi ng Pilipinas. Sabi ni Norma Pineda, Lord daw, kawawa sa inyo. Tama na ang pasarap. Diba? Eto, tingin ko mga kababayan, pagka naiuwi na ho ito, naku. Pag umuwi naman siya, hindi naman kumpirmado o hindi naman siya agad huhusgahan na, ikaw talaga ang pumatay kay Degamo. Hindi po. Ibibigay pa din po sa kanya ang kanyang karapatan, mga kababayan, mga boss, chief, amo, sir, na ipaliwanag ang kanyang sarili. Ayaw ba nila yun? Kasi tayo, kapag kaganyan, merong ibinibintang, may isinasabit ang pangalan mo, ano gagawin mo? Halika, tara.
mag-usap tayo, ipapaliwanag ko sa iyo ang side ko. Gustong-gusto nating magpaliwanag eh. Di ba? Sila ho, hindi. Palayo. Lumalayo. Ayaw magpaliwanag. Ano nga iisipin natin nun? Guilty ho. Buti na lang member pa tayo ng International Police. Tingin ko naman, Boss Joe, hindi naman tayo dyan. Hindi naman tayo babaklas dyan eh. No? Dahil lalo na ngayon, yung mga nakakasuhan, yung mga pinapaharap sa batas natin, ang unang ginagawa nila tumatakas. Lumalabas ng bansa. Napaka-importante po ng International Police. Di po ba? Alice Guo. Sino po ba ang nakahuli kay Alice Guo? Di ba? Interpol din po, mga kababayan. Humingi sila ng tulong doon sa mga kapulisan ng Indonesia. Eto, kay Tebes din ho. Maganda-ganda ho ito. No? At least, pag uwi ng Pilipinas, kung talagang siya ay hindi guilty, maipapaliwanag niya ang kanyang sarili. Kaya lang, kung guilty siya, tapos makukulong na siya sa Pilipinas, siyempre yung mga biktima ho, yung mga kaanak ng biktima, kumbaga, ano ho yun tagumpay po sa kanila, yung ganon, di ba? Literal na bring back home si Tebes. Yan. Si dating Pangulong Duterte ang nire-request na bring back home. Kaya lang sila Roque at sila Tebes ang bini-bring back home. Alisin ko na. Okay na, mga DDS. Nawala na sa inyo yung nagsasabi ng fake news lagi itong si Mark Ramos. Yan sabi sa inyo may huli. Ngayon, dito muna tayo. Paiinitin pa namin ang ulo ninyo. Saan ba? Hindi, play na muna natin ito. Mabilisan si Tebes. Lord! Di ba?